Hello po sa ating mga listeners. Ako po muli ang inyong narrator, Miss Yvonne. Magbabasa po tayo muli ng panibagong kwentong pag-ibig. Kaya ihanda ng inyong mga puso at sabay-sabay po nating pakinggan ang kwentong ito. Aksidenteng nadulas si Maya sa garden habang nagdidilig siya ng halaman. Dahil doon, wala siyang nagawa kundi maligo agad at maglinis ng katawan. Sira ang banyo sa kwarto nila, kaya sa banyo na malapit sa kusina siya naligo. Hubot-hubad na siya lahat, ganun na lamang ang gulat niya nang biglang bumukas ang pintuan. Ah! The hell? Bastos ka? Sino ka? Hindi ka ba maalam kumatok? Malay ko bang nandito ka? Tsaka bakit dito ka naliligo? Ah! Bastos ka? Sino ka? Manang! May bastos po rito! Who the hell are you? Anong problema mo ba, ha? Hindi ko naman gustong silipan ka. Nahihina ako. Sino ka rin ba, ha? Manyak ka? Bastos? Mas malakas na sumigaw si Maya at nagbabato ng kung ano-anong gamit na nadampot niya. Kita niya ang panaydaing ng lalaki pero wala siyang pakialam. Hindi ako manyak. Ano ba? Tama na nga. Lumabas ka na, manyak ka! Look, I'm so sorry. Layas! Manyak ka! Nang mag-angat ng tingin sa kanya, binatay, hindi na nagdalawang isip si Maya at ibinato ang nakuhang bar soap dahilan upang mapaatras ito. Ganun na lang ang takot ni Maya nang makitang nadulas ang binata. Kasunod nun ang pagpasok ni Aling Nena at Mang Ben sa banyo. Naku! Anong nangyari? Sir Lucas! Ayos ka lang. Maya, bakit ba naman dyan ka naliligo? Aling Nena, manyak yan. Ano? Ay naku, bata ka. Si Sir Are, anak ng amo natin. Ano po? Diyos ko ka namang bata ka. Bilisan mo na maligo dyan. Ilalabas lang namin si Sir Lucas. Hindi na nagawang sumagot ni Maya. Kabado niyang sinundan ng tingin ang tatlo hanggang sa tuluyang maglaho ang mga ito sa paningin niya. Napadasal na lang talaga siya sa takot na mawalan ng trabaho. Kaya kinabukasan, nang makitang amo na nakaupo sa garden area ay agad niya tong nilapitan at humingi ng tawad. Sir, magandang umaga po. What do you want, Maya? Sir, sorry po sa nangyari kahapon. Nagulat lang po talaga ako. Hayaan mo na yun. Nangyari na. Wala na tayong magagawa. Sorry po talaga. Akala ko po kasi kung sino kayo. Ngayon ko lang po kayo nakita. Again, hayaan mo na. Salamat po. Pasensya na po talaga. It's fine. Just do your job properly. Thank you, sir. Promise, mas aayusin ko pang trabaho ko. Kung kailangan niyo po ng tulong, nandito po ako lagi. Oo na, sige na. Tumango si Maya at malaking ngiti ang pumasok sa loob ng mansyon. Yun lang naman ang gustong mangyari niya, ang mapatawad siya ni Lucas para makapagtrabaho siya ng maayos. Sa ilang linggong nagtatrabaho siya, wala siyang ibang ginawa kundi pagsilbihan si Lucas. Hindi naman nahirapan si Maya, lalo na't madalas lang magpadala ng pagkain. Tuloy na kukuha ni Lucas ang interes niya. Kanina pa nakatayo si Maya sa loob ng kusina. Hapunan na at nag-aasikaso na sila ng pagkain ni Lucas. Sa ilang linggong dumaan, halos hindi na masulya pa ni Maya si Lucas maliban na lang kapag nag-uutos ito. Pia, akala ko ba magbabakasyon si Sir dito? Bakit nasa opisina niya lang lagi? Workaholic kasi yan si Sir. Ang alam ko lang, pinauwi yan dito para magpahinga. Pero hindi naman yata nagpapahinga. Ewan ko rin. Ayaw naman naming mangialam ni na mama. Parang ang lungkot naman ng buhay niya. Puro trabaho. Ayaw niya bang mag-enjoy? Hayaan na natin, girl. Ganyan talaga ang buhay madalas ng mayayaman. Mahalaga sa kanilang trabaho at pera dahil sa totoo lang, sa panahon ngayon, pera na rin talagang mahalaga. Tumango si Maya bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Pia. Kahit siya, pera nang mahalaga sa kanya. Para may maipadala siyang pera sa kapatid at ina niya. Sabay na palingon sina Maya at Pia sa pintuan ng kusina nang bumukas yun at pumasok si Aling Nena. Naihanda niyo na bang hapunan ni Sir?
Oo ma, si Maya na raw ang magdadala. Ha? Ako ulit? Abay oo girl. Sanay na si Sir na ikaw ang nagdadala ng pagkain niya. Baka magtaka yun kapag iba na. Oo nga naman ineng, ikaw na. Sige na, dalhin mo na at gutom na yun panigurado. Wala nang nagawa si Maya kundi sundin na lamang ang utos sa kanya. Kinuha niya ang tray na naglalaman ng pagkain at inumin ni Lucas. Maingat siyang umakyat sa ikalawang palapag at kumatok sa kwarto ni Lucas. Nang bumukas yon, ay malaking ngiti agad ang ibinungad ni Maya. Magandang gabi po sir. Heto na pong dinner niyo. Pasok. Ilapag mo na lang sa gilid ng kama. Pinunood ni Maya bumalik si Lucas sa lamesa nito kung saan nakaharap to sa computer nito at maingat niyang inilapag sa lamesang nasa gilid ng kama ang tray. Hindi napigilan ni Mayang matahimik lang kaya marahan siyang sumunod kay Lucas at tumayo sa gilid nito. Sir, ganito ka lang lagi? What do you mean? Ganito po, trabaho, kain at tulog. Ayaw niyo po bang magbakasyon ng literal? Yung magpapahinga talaga, as in? Marami akong gawain sa buhay, Maya. Abala lang ang bakasyon para sa akin. Masarap kayang magpahinga, sir. Pero buhay niyo yan. Sige lang. Nga po pala, anong gusto niyong umagahan bukas? Gusto niyo po bang mag-try ng iba? Puro na lang kasi kayo fried tapos mga salad eh. Ikaw na bahala. What can you recommend? Gusto niyong champorado, sir? O sopas? Pwede rin palabok o pansit. Ano yung mga yan? Hindi ako pamilyar. Ayun? Yun ang lulutuin ko bukas, sir. Para matikman niyo. Masarap po yun. Hindi na ituloy ni Mayang sasabihin nang may kumatok bigla sa pintuan. Sabay silang napalingon ni Lucas at doon pumasok si Pia. Pasensya na po sa abala. Maya, tumawag ang kapatid mo. Bakit daw? Nasa ospital daw ang mama niyo. Umuwi ka muna sa inyo saglit. Ha? Sige, teka. Uuwi ka ngayon? Opo, pasensya na sir. Babalik din ako bukas. Pero gabi na. May masasakyan ka ba? Ako na pong bahala. Sa bayan ako sasakay. No, iatid na kita. Nagulat si Maya sa sinabi ni Lucas. Umiling-iling siya. Nako, huwag na po sir. Abala pa po. Kesa naman mabiyahe ka pa pabayan tsaka ka pa makakauwi sa inyo. Sasamahan na kita. Ituro mo na lang sa akin ang daan. Oo nga Maya. Pumayag ka na para mapadali na rin ang biyahe mo. Sigurado ba kayo sir? Yeah, magpapalit lang ako. Antayin mo ako sa baba. Ngumiti si Maya at tumango. Sa katotohanan, nahihiyaman siya pero nagpapasalamat din siya sa alok ni Lucas sa kanya. Gabi na at hindi siya sigurado kung may maaabutan pa siyang minibus sa bayan para makauwi sa kanila. Isa't kalahati rin kasi ang biyahe niya para makarating sa syudad nila. Idagdag pa na bukid sila. Dahil sa tulong ni Lucas, naging mabilis lang ang biyahe nilang dalawa. Agad silang dumiretso sa ospital kung saan isinugod ang ina ni Maya. Nang makita ang bunso na kapatid na nakaupo sa labas ng ospital, ay agad tong nilapitan ni Maya at niyakap. Si Mama? Natutulog na ate. Pasensya ka na ha. Wala kasi akong maihingang tulong na iba. Okay lang. Kumain ka na ba? Gusto mo bang matulog muna? Buntis ka, Mika. Bawal sa'yong magpuyat. Gusto mo ba ilipat natin sila ng private room? Umiiling-iling na nilingon ni Maya si Lucas. Ngumiti siya rito at hiyang-hiya na. Gustuhin man niyang iwan na siya ni Lucas at pabalikin to sa mansyon, ay gabi na at ayaw niya namang mapahamak ang amo. Huwag na. Mahal din kapag ililipat pa. Ako nang bahala sa gastusin niyo. Sir, wag na po. Nakakahiya na po sobra. Maya, wag ka na mahiya sa akin, okay? Sige na, kakausapin ko lang ang admin para mailipat sila sa private room. Akmang pipigilan pa sana ni Maya si Lucas, ngunit mabilis na itong tumalikod sa gawin niya at umalis. Nang harapin ni Maya ang kapatid, may malokong tingin to sa kanya. Bakit? Manliligaw mo ate? Baliw. Hindi no. Amo ko yun. Amo lang? Grabing amo yan.
Handa kang gastusan? Gusto ka niyan, ate. Hindi. Baliw ka. Mabait lang si sir. Pupusta ako. Magiging kayo. Hindi nga. Umayos ka nga. Nakakaya kay sir, no? Sus, ate. Ang lalaki, hindi sila ganyan. O hindi sila interesado sa babae. Ako na nagsasabi sa'yo. May gusto yan sa'yo. Hindi na pinansin ni Mayang sinasabi ng kapatid dahil saktong bumalik na rin si Lucas. Nailipat din agad nila ang ina ni Maya sa private room. Nang masigurado na ni Maya na ayos na ang ina't kapatid niya, ay tsaka niya inaya na umuwi si Lucas. Ma, huwag na pasaway. Inumin niyo ang gamot niyo lagi. Oo anak, pasensya na't naabala ka pa. Mag-ingat po kayo. Mika, kapag may kailangang bilhin, tawagan mo agad ako Babalik na kami. May trabaho pa ako pati si sir. Salamat sa iyo, iho. Walang anuman po, ma'am. Tita na lang, iho. Salamat talaga. Ingat kayong dalawa, ha? Oo, ma. Mag-iingat kami. Una na po kami. Nang masiguro ni Maya na ayos na ang lahat, ay umalis na agad sila sa ospital. Magliliwanag na nang makabalik sila Maya sa mansyon. Kitang-kita ni Maya ang pagod na itsura ni Lucas. Sobrang nahihiya at nakokonsensya siya dahil doon. Kaya nang makaakyat si Lucas sa kwarto nito, mabilis na naghanda ng maligamgam na gatas si Maya tsaka yon dinala kay Lucas. Maya, anong ginagawa mo pa? Sir, inom ka po ng gatas para masarap ang tulog mo. Thank you, Maya. You should sleep too. Opo, sir. Salamat po kanina. Kahit hindi mo naman dapat ako sinamahan, ginawa niyo pa rin. Thank you po. No worries. Mas kampante at ayos naman sa akin. Alam kong ayos ka at okay ang mama mo. Sige na, magpahinga ka na at please, Lucas na lang. Nagtutunog na matanda na ako pagdating sa'yo. Sige, Lucas. Salamat ulit Babawi ako sa'yo. Promise. Sige na, matulog ka na. Good night, Maya. Good night, Lucas. Tuwang-tuwang bumaba si Maya at pumasok sa kwarto niya. Kahit pagod, ay maginhawa at matiwasay ang naging tulog niya. Sa mga sumunod na araw, mas nakikilala niya si Lucas. Mas nakakasundo sila sa bagay-bagay, lalo na't mas nagiging interesado si Maya na malaman ang buhay na meron si Lucas. Malaki ang ngiti ni Maya habang bitbit ang ginawang tasa para kay Lucas. Ilang linggo rin niyang pinag-aralang gawin yon. Gusto niyang bigyan ng regalo si Lucas bilang ganti sa mga kabutihang ginawa nito sa kanya. Si Lucas kasi ang naging kakampi at kasapi niya sa mga bagay-bagay sa mga nagdaang linggo. Lalo na tuwing nauwi siya ay sinasamahan siya nito. Masaya pa si Maya dahil kasundo ni Lucas ang pamilya niya. Mas nakasundo at nakilala niya si Lucas. Nang marating niya ang kwarto ni Lucas, ay marahan siyang sunod-sunod na kumatok. Nang bumukas yon ay ang gwapong mukha agad ng binatang bumungad sa kanya. Tila nagningning ang mga mata ni Maya. Lucas? Hi, do you need anything? Wala naman. May bibigay lang ako. Ibibigay? Ano naman yun? Nehiyang inabot ni Maya ang kulay asul na tasa na ginawa niya. Regalo ko. Simple lang yan pero pinaghirapan ko yan. Napansin ko kasing mahilig ka magpuyat at laging ka hinahanap mo. Kaya ginawa na kita ng sariling tasa na para sa'yo lang. Nang sumilay ang kakaibang ngiti sa labi ni Lucas, ay mabilis na tuwa si Maya. Thank you. Nag-abala ka pa. Gagamitin ko to palagi. Don't worry. Welcome. Basta kapag may kailangan ka, magsabi ka Grabe, simpleng bagay lang talaga yan kung ikukumpara mo sa naitulong mo sa akin. Sobra-sobrang pasasalamat ko sa'yo, Lucas. I am and happy na natutulungan kita. Mas gusto ko rin naman na akong natulong sa'yo tsaka nakasundo ko na rin ang kapatid at mama mo. Hindi na sila iba sa akin, Maya. Salamat pa rin, Lucas. Pahinga ka na Bukas na lang ulit magtrabaho. Balik na ako sa baba. Sige, ikaw rin magpahinga ka na. Thank you so much, Maya.
Tumango si Maya at masayang-masaya na bumaba at bumalik sa kwarto nila ni Pia. Yun lang ang nagawa niya, ngunit damang-dama niya na sobrang tuwa ni Lucas sa regalong na ibigay niya. Yun ang isang gustong ugali ni Maya kay Lucas, na kahit simpleng bagay ay tuwang-tuwa ng binata. Napapadalas na rin ang pagsasama nilang dalawa kahit sa mga personal na lakad. Panay ang tukso ng kapatid ni Maya at maski nila Pia sa kanya, ngunit ayaw niyang bigyang pansin yon dahil para kay Maya, amo niya pa rin si Lucas at kasambahay lang siya. Kaya ganun na lang ang pagkabigla ni Maya nang ipatawag siya ni Lucas at sabihin nito sa kanya ang balak nito. Isasama mo ko sa Manila, Lucas? Yeah, I need a temporary assistant. Babalik din naman tayo agad after a week. May mga kailangan lang meetings and contacts na need isettle agad. Nasabi ko na rin naman kay Mama kaya wala siyang problema pagpaalam din kita sa pamilya mo kung gusto mo. Okay lang naman sa akin, Lucas. Pero anong may tutulong ko sa'yo doon? Wala naman akong alam na trabaho sa opisina. Baka imbis maging assistant mo ko, maging alagain pa ako doon. Hindi naman mahirap or office work ang ipapagawa ko. I just need someone there who can assist me. That's all. Sigurado ka? Ako talaga? Oo nga, Maya. Ikaw lang naman talaga. Kaya pack your things, we're leaving after lunch. Sumunod na lang si Maya sa utos ni Lucas nang walang karek-kareklamong. Kinakabahan siya sa totoo lang. First time niyang luluwas sa ibang lugar, lalo na sa Maynila. Kahit minsan na hindi pa siya nakakarating doon. Natatakot siyang magkamali, lalo na't pakiramdam niya malaking kahihiyan agad yon para kay Lucas. Nang makarating sila sa Maynila, agad siyang namangha sa naglalakihang mga gusali, lalo ng kumpanya na pag-aari ng pamilya ni Lucas. Damang-daman niya ang karangyaan ng buhay na meron ng binata. Good afternoon, sir. Nakahanda na po mga papers na pipirmahan niyo. Also, the board members are waiting for you. Good. Anyway, this is Maya, my personal assistant. You ask her to help you also kapag may madaling gawin na pwede siyang gawin. Ipagawa mo na lang sa kanya. Hi! Ikaw siguro yung kinakwento ni sir na maganda. Gabi, ang sabi ko, turuan mo. Hindi yung tsumika ka. Ay, sorry sir. Oo nga pala, secret natin yun. Hello po. Hi Maya, welcome ka here. Huwag ka mag-alala, hindi kita papahirapan dito. Baka magalit pa si sir sa akin kapag ginawa ko yon. Tumigil ka nga. Napatingin si Maya kay Lucas nang humarap to sa gawi niya. Malaki siyang ngumiti sa binata na siyang kinangiti rin ni Lucas. Kumunot ang noo ni Maya nang kunin ni Lucas ang card nito sa wallet at inabot sa kanya. Bakit? You can ask her anything. Here's my card too. Kapag nagutom ka, may gusto kang bilhin, use my card, okay? Medyo matatagalan ng meeting ko. Baka 5 oras din kami since it's an urgent meeting. Okay lang, ano ka ba? May pera naman ako, Lucas. Huwag kang gagastos dito. Sagot kita sa lahat, Maya. Kunin mo na to. Pero Lucas, hindi na pinatapos ni Lucas si Maya. Basta nito kinuha ang kamay ni Maya at inilapag doon ang card. Napanguso si Maya at wala nang nagawa nang magpaalam na si Lucas na lalabas dahil magsisimula ng meeting nito. Nang lingunin ni Maya si Gabi, may malokong ngiti at tingin to sa kanya. Alam mo te, hindi ko alam kung manhid ka ba o in denial lang. Ha? Ano pong sinasabi niyo, ma'am? Gabi na lang girl, halos kaedad lang kita. Alam mo ba, never si sir pumapayag na may ibang hawak ng card niya, kahit ako. Tapos sa'yo ibinigay ng kusa. For sure you're very special to him. Paano mo naman nasabi yan? Imposible naman yata. Mabait lang talaga si Sir Lucas. Tsaka, ano ka ba? Katulong lang niya ako sa mansyon. Tauhan. Kaya malabo yung sinasabi mo. Well, wala naman kasing mali sa ganyan. Batay sa pagkakakilala ko kay Sir, wala siyang pakialam sa estado ng isang tao. Maybe may bagay siyang nagustuhan sa'yo? Who knows? Siya lang ang may alam sa nararamdaman niya. Pero one thing is for sure. May feeling si Sir sa'yo, and that's final.
Natahimik si Maya at napatitig kay Gabi na ngayon ay seryosong nakatingin sa kanya. Napapaisip na si Maya sa totoo lang. Hindi lang si Gabi ang nakakahalata ng mga yon, maski si Pia at ang kapatid niyang si Mika. Pilit niyang iniiwasan ng isiping yon, lalo na't sa tingin ni Maya ay maling kiligin o makaramdam ng tuwa patungkol sa ganong bagay. Maski siya, hindi niya maitatanggi sa sarili na may nararamdaman siya kay Lucas. Sa tingin ni Maya, kahit sino ay magkakagusto kay Lucas. Mabait ito, gwapo, matangkad, at higit sa lahat, pinapangarap ng karamihan. Kaya hindi magawang maniwala agad ni Maya sa sinasabi sa kanya ng iba. Lalo na't pakiramdam niya naman ay walang-wala siya para kay Lucas. Sa mga sumunod na araw, mas nakikita ni Maya ang ibang side ni Lucas. Kung paano ito maging amo sa iba. Paano ito maging strikto sa mga gawain. Sa ilang araw na yon, kitang-kita niya agad ang pagod sa mukha ng binata. Kaya nang makauwi sila sa kondo ni Lucas, agad siyang nagluto ng hapunan at inihanda ang mga gagamitin ni Lucas para sa meeting bukas. Lucas, pwede bang magtanong? Ano bang problema sa kumpanya mo? Napansin ko kasi sobrang busy ka talaga. Honestly, I'm very stressed, Maya. And I think magtatagal pa ako dito. I know I said na babalik din tayo agad after a week. Pero sa laki ng problema, hindi pwedeng umalis ako agad. Marahan siyang naupo sa tabi ni Lucas at tinawakan ng palad nitong nakapatong sa lamesa. Nilingon ni Lucas yon. Kitang-kita ni Maya ang gulat at pagtataka sa mukha ng binata. Ngunit nginitian niya to ng malaki nang magtamang mata nilang dalawa. Kailangan mo ba ng kausap? Pwede ako, Lucas. Hindi ka na iba sa akin. Kasama mo ako, kakampi at karamay sa lahat. Pwede mo akong pagkatiwalaan sa mga bagay-bagay. Someone is betraying the company. May nawawalang pera. Maliit lang naman pero malaki o maliit may nawawala pa rin pera. Hindi ko alam kung sino. Wala kaming idea. All of us are clueless. Wala kaming maisip na traidor sa amin. Wala talaga kayong idea? Kahit sino? Wala. Kilala ko lahat ng members. They're loyal to my father. Kahit namatay si Papa, hindi na walang loyalty nila sa company na pinaghirapan ng magulang ko. Anong plano mo? May tutulong ba ako sa'yo? Hindi agad sumagot si Lucas, kaya tinitigan to ni Maya. Doon lang napansin ni Maya ang mata ni Lucas na kanina pang nakatingin sa kanya. Laking gulat niya nang marahang humiling si Lucas sa balikat niya at mas pinisil ang palad niyang nakahawak sa palad nito. Sobrang bilis ng tibok ni Maya. Hindi niya magawang gumalaw o magsalita man lang sa sobrang bilis noon. Nagulat siya. Hindi niya malaman ang gagawin. Lucas, can you stay here with me? Sasabihin ko kay Mommy. Magpapaalam din ako ng maayos sa magulang mo. Just stay with me, please. Mas nagiging madali, tahimik at kalmado kapag kasama kita. Bakit ako? Ano namang may aambag ko dito sa'yo? Maya. Lucas, sa totoo lang, naguguluhan ako sa mga aksyon at mga salita mo patungkol sa akin. Ano bang ibig mong sabihin, Maya? Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Maya. Marahan siyang tumayo sa pagkakaupo at inalis sa mga kamay nilang magkahawak. Hindi naman ako Mangmang Lucas. Pwedeng-pwede mong ayain ng iba na samahan ka. Pero ako pa rin ang pinili mo. Hindi ko alam kung may gusto ka bang mangyari o ano. Maya, hindi kita maintindihan. Pwede bang diretsuhin mo na lang ako? May gusto ka ba sa akin? Ha? Tahimik na nakatitig si Maya kay Lucas na ngayon ay hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. Bigla tuloy siyang kinain ng hiya. Pakiramdam tuloy ni Maya na malaking kahihiyan ang nagawa niya. Malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Maya. Huwag mo nang sagutin, sir. Uuwi na po ako bukas. Sa mansyon naman po talaga ako nagtatrabaho. Tapos na rin naman po ang isang linggo ko rito. Maya, ano bang nangyayari sa'yo? Yes, I like you. As a friend. As a helper and as a companion. Galit ka ba? Hindi, sir.
Bakit naman ako magagalit? Naging totoo ka lang naman. Then bakit ka uuwi? Dahil wala naman po akong silbi dito. Sinama niyo ako as your assistant pero wala naman po talaga akong ginagawa. Tapos gusto niyo magstay pa ako rito. Huwag na po. Mas marami po akong trabaho sa mansyon kesa dito. Matutulog na po ako. Makikihatid na lang po ako bukas kahit sa terminal na lang. Hindi na nagawang antayin ni Mayang sasabihin o ang sagot ni Lucas. Mabilis siyang tumalikod at naglakad paalis. Diretso siyang naglakad hanggang sa makarating siya sa kwarto niya. Naiiyak siyang nahiga sa kama. Hiyang-hiya siya at nasasaktan. Pero mas okay na to para sa kanya. Kesa patuloy siyang nanghuhula ng tunay na kasagutan. Kinabukasan, maaga pa lang nakapagligpit na siya. Hinihintay na lang niya si Lucas na makabalik galing sa opisina para makauwi na siya. Tahimik na naghihintay si Maya sa living room ng kondo ni Lucas nang tumunog bigla ang cellphone niya dahil may tumatawag. Kumunot agad ang noo ni Maya nang makita ang pangalan ng kapatid. Hello, Mika? Ate, umuwi ka dito please. Bakit? Anong nangyari? Si Mama, ate. Kailangan siyang operahan. Lumalala na ang gallstone niya. Hindi na niya kayang sakit, kaya kailangan na siyang operahan. Sige. Magkano kailangan? May ipon na naman ako. Paoperahan mo na si Mama. Uwi ako agad. Ingat ka, ate. Haantayin kita dito. Sige, tumahan ka na. Papunta na ako. Basta paoperahan mo na si Mama. Ipapadala ko agad ang pera sa'yo. Agad pinatay ni Mayang tawag. Hindi na niya kayang intayin pa si Lucas, kaya kinuha na niya ang gamit niya at mabilis na umalis. Tinawagan niya na lang si Gabi habang papunta siya sa terminal. Hello, Maya? Hello, Ma'am Gabi. Si Lucas? Nasa meeting pa si Sir. May kailangan ka ba? Ang sabi niya sa akin kapag tumawag ka sabihin ko na antayin mo siya. Natigilan si Maya at napatingin sa labas ng sasakyan. Nag-book na lang siya ng Grab papuntang terminal para mapabilis siya. Mabuti na lang din talaga na naturuan siya ni Pia kung paano gumamit ng ganong klaseng app. Gusto naman kasi talagang hintayin ni Maya si Lucas. Ayaw niyang umuwi sa Batangas na tila nagtatampuhan silang dalawa. Ngunit alam niyang may trabaho si Lucas. May trabaho tong inaasikaso at kailangan niya na rin talagang makauwi. Pasabi na lang umalis na ako. Ha? Bakit? Pasabi na rin kaya ko naman ng sarili ko. Babalik na kamo ako ng Batangas. Maya, okay lang ba kayo ni Sir? Oo naman. May kailangan lang ako asikasuhin. Hindi ko na kasi kayang antayin pa siya. Kailangan ko nang agad umuwi. Pasabi na lang kapag natapos na lang ang meeting niya. Salamat, Gabi. Akmang may sasabihin pa sana si Gabi. Hindi na to pinatapos ni Maya at agad pinatay ang tawag. Mariin siyang pumikit at ipinahinga saglit ang sarili. Hindi nagtagal ay nakarating si Maya sa terminal. Mabilis siyang nakasakay. Sakto rin na paalis na ang bus na nasakyan niya. Magagabi na nang makauwi siya sa Batangas. Agad siyang dumiretso sa ospital kung naasahan ng ina at kapatid niya. Sumalubong agad sa kanya si Mika. Kamusta? Tapos ng operahan. Hinihintay lang daw na masigurong ayos ang lahat bago ilipat sa kwarto niya. Paano ka nakauwi? Kasama mo ba si Sir Lucas? Hindi, nagbiyahe ako. Hindi ko naman kailangan nakasama ko pa siya. Kumain ka na ba? Magkano pa raw ang babayaran? Wala daw tayong babayaran, ate. Simula pala nang ilipat ni Sir Lucas si Mama sa private room nun. Bayad na lahat at shoulder na ni Sir Lucas lahat ng gastusin natin. Ano? Bakit? Ewan ko. Yun ang sabi sa akin kanina sa cashier. Okay lang ba kayo ni Sir, ate? Oo. Kakausapin ko na lang din si Sir. Sigurado ka? Ngumiti si Maya at tumango sa kapatid. Ayaw niya namang sabihin pa sa mga itong nangyari sa kanila ni Lucas. Ayaw ni Maya na mag-iba ang tingin ng kapatid niya sa lalaking gusto niya. Kahit ganun ang naging usapan nila ni Lucas, wala pa rin nagbago. May nararamdaman pa rin siya sa binata at tanggap niyang sinabi nito sa kanya. Pinagpahinga muna ni Maya ang kapatid, lalo na't malapit na itong mga anak. Siya na munang nag-asikaso at nagbantay sa ina niya.
Nakahinga ng maluwag si Maya nang ilipat ang ina sa kwarto niya. Kalmado't ayos na siya nang makalabas siya ng kwarto upang bumili ng gamot. Mukha ni Lucas ang sumalubong sa kanya. Pawis na pawis to at hinahapo pa. Magsasalita sana si Maya nang matigilan siya nang bigla siyang niyakap ni Lucas ng sobrang higpit. Hindi siya nakagalaw sa pagkabigla. Laking pasasalamat niya na walang ibang tao sa hallway. Lucas? Bakit ka umalis agad? Bakit hindi mo ako hinintay? Umuwi kang mag-isa. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Pwede akong umalis sa meeting, Maya. Hindi mo naman ako obligasyon, Lucas. Ayos lang na umuwi akong mag-isa. Di ayos sa akin yun. Galit ka ba? Alam kong maling sinabi ko kagabi sa'yo. Sorry, nagsinungaling ako. Hindi ako nagsabi ng totoo sa'yo. Naguluhan din ako, Maya. Gusto ko sanang magkausap muna tayo ng maayos. Malinaw. Sorry, galit ka ba kaya umalis ka agad? Sorry talaga, Maya. Umawang ang labi ni Maya sa narinig. Marahang humiwalay sa pagkakayakap si Lucas, kaya naaninag niya ang mukha nito. Basang-basa niyang pag-aalala at lungkot sa mukha nito. Tuloy, biglang nakonsensya si Maya dahil sa biglang pag-alis kanina. Sunod-sunod siyang lumunok bago siya nagsalita. Lucas, okay naman tayo. Huwag mong isipin na galit ako, malinaw na sa akin ang naging sagot mo kagabi. Hindi, Maya. Mali ang naging sagot ko kagabi. Gusto kita. Hindi bilang kasama, kaibigan o ano pa. Gusto kong malaman kung sino ka. Gustong-gusto ko ang lahat sa'yo. Gusto kita, Maya. Hindi ko agad nasabi kagabi. Pasensya ka na. Pwede pa ba nating ayusin to? Lucas, seryoso ka ba? Baka nape-pressure ka lang? Guilty? Marahang umiling si Lucas. Hindi nagawang magsalita ni Maya. Gulat siya at hirap makapaniwala. Kagabi pa lang tinanggap niya na ang lahat. Itinatak na ni Maya sa utak niya na walang nararamdaman na higit pa sa pagiging amo si Lucas sa kanya. Kaya ngayong umaamin to sa kanya ng nararamdaman, hindi niya alam ang gagawin kung paniniwalaan. Hindi siya makapagpahinga sa sobrang gulat. Pakiramdam niya ay nananaginip lang siya. Gusto mo ko? Gustong-gusto. Tulad mo, hindi rin ako mangmang. Alam ko sa sarili ko na hindi ko sasabihin gagawin ang lahat ng yun sa'yo kung wala akong nararamdaman. At ngayon sigurado't seryoso ako sa'yo. Naging in denial ako dahil pakiramdam ko, hindi pa yun ang tamang oras. Pero kagabi naisip ko rin. Kung hindi ngayon, kailan pa? Kapag nawala ka sa akin. Kapag nawala ng nararamdaman mo para sa akin. Marahas na buntong hininga ang pinakawala ni Maya. Kasunod ang hindi makapaniwalang tawa. Napatingin siya kay Lucas, nakabadong nakatitig sa kanya. Napailing si Maya. Hindi napigilan ng sariling kumawala ang magandang ngiti sa labi. Tila natupad ang pangarap niya dahil sa nalaman. Natigilan lang si Maya nang bumukas bigla ang pintuan ng ospital roon ng mama niya at bumungad ang kapatid niyang si Mika. Sir? Magandang gabi, Mika. Magandang gabi rin po. Nandito po pala kayo? Oo, kailangan ko kasing makausap ang ate mo. Kumain na ba kayo? Kamusta si tita? Tsaka Kuya Lucas na lang. Manliligaw ako ng ate mo. Ha? Ano? Tumawa si Lucas. Manliligaw ako, Maya. Hindi ako umamin sa'yo para maging kaibigan mo lang. Papatunayan ko ang sarili ko sa'yo. Ipapakita ko sa'yo na hindi ka magsisising akong nagustuhan mo. Ha? May gusto ka ate kay sir? Tsaka, anong maniligaw? Akala ko ba? Hindi lang kami pagkakaunawaan ng ate mo. Pero okay na kami. Manliligaw ako sa kanya kapag okay na si tita. Magsasabi rin ako sa kanya. Tsaka, bakit ikaw nagbayad sa bill ni mama? May ipon pa naman ako kahit papano. Sasahod din ako. Matagal ko nang sinusuporta ng gustusin ni tita. Kaaya ko. May tutulong ako kaya inako ko na. Pero Lucas, hindi mo obligasyon yun.
Gusto ko, Maya. Parang mama ko na rin si tita. Kaya hayaan mo na. Manliligaw ka ba talaga? Oo naman. Bakit hindi? Deserve mong maligawan. Maramdaman ng ganitong klaseng pagmamahal. Kahit gaano katagal o kahirap pa, Maya. Hindi kita susukuan. Malakas na tumawa si Mika. Nilingon to ni Maya at masamang tiningnan. Corny ng love life niyo ah. Puisit. Ano bang kailangan mo? Gutom na ako ate. Gusto ko ng mango sticky rice. Ako nang bibili. May gusto ka rin ba, Maya? Sasamahan na kita. Bumalik ka na sa kwarto, Mika. Bibili na rin kami ng supplies niyo ni Mama. Tumango si Mika sa kapatid at inaasar itong tiningnan. Napailing na lang si Maya at napairap dahil doon. Mapayapa silang bumili ni Lucas ng pagkain at mga gamit na kailangan ng kapatid at ina niya sa ospital. Ilang buwan din silang pabalik-balik sa ospital hanggang sa nasiguro nilang ayos na ang ina ni Maya. Kaya nang makabalik uli sila sa mansyon, pareho silang nagulat ni Lucas nang makita ron si Doña Veronica, ang ina ni Lucas. Kasama nito ang isang babaeng hindi pamilyar kay Maya. Tahimik na inaasikaso ni Maya ang bisita ng ina ni Lucas sa hapagkainan habang nag-uusap ang mag-ina. Panay ang sulyap niya sa babae, lalo na't napansin ni Maya ang kakaibang tingin nito kay Lucas. So, you're telling me, may nililigawan ka na? Finally! Naisip mo ring manligaw, anak! Sigurado na kasi ako dito, ma'am. Sino ba yan? I wanna meet her. Para makilala na rin ang kaibigan mo. Anyway, Maya, this is Trisha, kababata ni Lucas. Sabay kaming umuwi from States kaya sinama ko na muna siya rito para maipasyal sa mansyon at makita niya si Lucas. Magandang umaga po, ma'am. Morning. Are you Maya? I believe hindi nagkakala yung edad nating dalawa. Opo. Ma'am, si Maya. Yes, I know her son. Ako nga mismong tumanggap sa kanya dito bago ko ng ibang bansa. Nilingon ni Lucas si Maya kaya nagtamang mga mata nilang dalawa. Humigpit ang hawak ni Maya ng pitsyel at kabadong nag-iwas ng tingin kay Lucas. Alam niya kung anong balak sabihin ni Lucas. Hindi niya maitanggi na natatakot at kinakabahan siya ng sobra. Si Maya pong nililigawan ko. Parehong nabitawan ni Trisha at Veronica ang mga hawak at sabay na nilingon si Maya. Kabadong nagbaba ng tingin si Maya. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Natatakot siya sa maririnig niya sa dalawa. Gusto niya mang tumalikod at iwan na lang sila, basta doon ay ayaw niyang gawin, lalo na't ayaw niyang magmukhang bastos at walang respeto. She is… what? Nililigawan ko si Maya, ma'am. Siya ang babaeng sinasabi't kinukwento ko sa'yo, noon pa man. What? Are you into someone? Nakatulong niyo? Ano problema doon, Trisha? No, I mean, she's just a maid, Lucas. Paano ka nagkagusto sa kanya? Kailangan mo pa bang malaman yan? I don't like your tone, Trisha. Sorry, okay? I'm just shocked. Ilang buwan lang akong nawala. Then babalik ako dito na may nililigawan ka na. At katulong talaga? Iha, huwag kang ganyang magsalita. Maid or not, wala kang karapatang questionin ang gusto ng anak ko. Nilingon ni Veronica si Maya. Sorry, Iha. We're just shocked. Okay lang po, ma'am. Babalik lang po ako sa kusina. Kailangan niyo po yatang mag-usap ng tatlo. Yes, thank you, Iha. Ngumiti si Maya at saka madaling bumalik sa kusina. Mariin siyang pumikit at naghabol ng sariling hininga. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Animoy hinahabol siya. Kabadong-kabadong dibdib niya. Natatakot siya. Pero kahit papano'y nabawasan naman yun nang makita ang ayos lang sa ina ni Lucas ang namamagitan sa kanilang dalawa. Ang hindi lang nagustuhan at maintindihan ni Maya ay si Trisha. Halos ilang linggo ring nanatili si Trisha sa mansyon. Kitang-kita ni Maya ang pagiging malapit nito kay Lucas. Hindi niya maitanggi na nagsiselo siya, lalo na may mga oras na yumayakap ito kay Lucas. Lagi namang pinapaliwanag at nililinaw ni Lucas kay Maya na kaibigan lang nito si Trisha at wala nang iba pa. Kaya nang makauwi si Trisha ay tila nakahinga at nakawala sa hawla si Maya.
Tuwang-tuwa na naghahanda si Maya ng hapunan. Nang pumasok si Veronica bigla sa kusina. Saglit niyang itinigil ang ginagawa at malaki ang ngiting sinalubong sa ginang. Magandang hapon po. Good afternoon, Iha. Kamusta ka naman? Okay naman po. Kayo po? I'm good too. Pasensya ka na sa nagdaang araw ha. Namiss kasi ni Trisha si Lucas kaya madalas kay Lucas ko na pinapasama si Trisha para mamasyal at gumala bago bumalik sa Maynila. Magkaibigan na kasi ang dalawa simula pagkabata. Business partner din namin ng pamilya ni Trisha. Okay lang po. Wala naman pong problema sa akin yon. Nagsabit nagpaliwanag na rin na naman po sa akin si Lucas. Magandang ngiti ang sumilay sa labi ni Veronica. Para kay Maya, mukhang istrikta lang ang amo ngunit ramdam niyang mabait na tao ito. Kahit hindi pa niya to nakikilala at nakakasama masyado, magaan na ang loob niya sa ina ni Lucas. Thank you pala dahil hindi mo pinabayaan o iniwan ang anak ko sa nagdaang buwan. Kahit papano, nakita kong nakapagpahinga talaga siya. Kinuwento niya sa akin na ikaw ang kasama niya sa lahat, even sa Maynila. While he needed someone with him, you stayed with him. I really love my son so much kaya hinahayaan ko siya kung saan siya masaya. And knowing na may nagpapatibok na sa puso niya, ang saya ng puso ko. Bilang ina, masayang makita ang anak na nakahanap ng taong makakasama niya sa habang buhay. At malaking pasasalamat ko na ikaw ang nakilala ng anak ko. Masaya rin po ako na nakilala ko ang anak niyo. Pinaramdam po sa akin ni Lucas na may karamay ako sa buhay. Na may tatakbuhan ako sa oras ng pangailangan. Na hindi ko kailangang mag-isa dahil nandyan siya. Kahit minsan po, hindi ko naramdaman na magkaiba kami ng estado ng buhay. Dahil never niya pong pinaramdam sa akin ng ganun. I can sense my son find his right one. Hopefully, mas mahalin at intindihin niyo ang isa't isa. May bala ka bang sagutin ang anak ko? Natawa ng bahagya si Maya at marahang tumango. Matagal din niyang pinag-isipan yon. Na kahit halos 3 buwan pa lang nanliligaw si Lucas sa kanya, ay sigurado na agad si Maya sa magiging sagot niya. Dahil simulat sa pool, oo lang laging sagot na kayang ibigay ni Maya kay Lucas. Opo, sa birthday niya po next week. May hinanda po akong sorpresa sa kanya. Sa may parke po malapit po sa bukid namin. Gusto ko po kasing makita niya muna ang buhay na kinasanayan at kinalakihan ko bago ko siya sagutin. Magandang idea yan, Iha. Matutuwa ang anak ko, sigurado ako. Tsaka pala, ayos lang ba sa'yo na kapag bumalik na siya sa Maynila, sumama ka sa kanya? I know you're working here. Kailangan mo ng trabaho para sa pamilya mo, but you don't have to worry. I will offer another work for you there. Mas kampante at ayos kasi para sa akin na kasama ka ng anak ko while he's still dealing the problem in our company. Naitikom ni Mayang labi. Hindi agad siya nakasagot. Titig na titig sa kanya si Veronica at hinihintay ang sagot niya. Kahit nagdadalawang isip, sa huli ay marahan siyang tumango. Sige po, hindi na lang din naman po ako basta tauhan niyo doon kung sakali. Girlfriend na rin po ako ni Lucas na mga oras na yon. At sigurado kong kailangan niya ako. Thank you, Maya. Thank you. Walang anuman po. Ramdam ni Maya na may gusto pa sanang sabihin si Veronica nang sabay silang mapalingon sa pintuan ng kusina nang pumasok doon si Lucas kasama si Mang Ben at Aling Nena. Sa mga sumunod na araw, abalang patago na pinaghahandaan ni Maya ang birthday ni Lucas. Katulong niya si Pia sa paghahanda. Maski si Gabi ay hinihingi niya ang opinyon para manigurado. Kaya nang dumating ang araw na yon, kabadong-kabado si Maya. Hindi mapakaling pauli-uling naglakad si Maya sa park na napili niya. Buti na lang at kilala niya ang may-ari ng parke at pinayagan siyang gamitin yon ng solo. Magandang tanawin sa parking yon. Doon din lumaki si Maya at natutong tumayo sa sarili niyang mga paa. Te, kumalma ka naman. Okay lang bang itsura ko? Tingin mo, ayos lang yung mga pagkain na hinanda ko? Yung setup ng lugar, ayos lang? Diyos ko, oo nga te. Ayos na ayos. Dinaig mo pa na,
Ikaw ang naliligaw sa inyong dalawa? Kasi naman, birthday niya. Tsaka ngayon ko siya sasagutin, no? Ano ka, bata? Diyos ko, 25 ka na. Turning 26 na. Okay lang yan. Magjowa ka rin. Masaya yan. Talaga ba? Bakit ikaw, single pa rin? Study first. Kahit nag-drop ka kasi tinamad ka? Peste ka. Tinulungan ka na nga. Malakas na humalakak si Maya at napailing. Kahit papano, nawala ang kabang nararamdaman niya. Napalingon sila ni Pia parehas nang tumigil ang isang sasakyan sa parking area ng parke. Pero nang makitang sasakyan ni Lucas, ay muling bumalik ang kaba niya. Alis na ako. Good luck, te. Thank you, Pia. Bawi ako sa'yo. Walang anuman. Basta kung saan ka masaya. Kumakaway na pinanood ni Maya na umalis si Pia. Tuluyan na tong nawala sa paningin niya nang makarating na si Lucas sa tapat niya. Kunot ang noon nito na pinagmamasdan ng paligid. Napangiti si Maya nang makitang kakaibang reaksyon sa mukha ni Lucas. Kitang-kita ni Maya kung paano umawang ang labi ni Lucas nang makita nitong lamesang nasa likuran niya. Anong meron? I thought we're going to celebrate my birthday. With you and your family. Pero mamaya na. Ikaw naganda nitong lahat? Oo. Ayos lang ba? Sorry kasi ito lang ang kinaya ko. Pero babawi ako sa susunod, promise. Natigilan si Maya sa sinasabi nang bigla siyang hinila ni Lucas at niyakap ng sobrang higpit. Sa sobrang bigla niya, hindi agad siya nakagante ng yakap. Thank you, Maya. Hindi ko naisip na paghahanda mo ako ng ganito. Siyempre, birthday mo Itong unang beses na magbe-birthday ka nakasama ko. Kaya happy birthday, Lucas. Thank you. Sobrang saya ko. Lucas, alam mo ba? Sobrang saya at pasasalamat ko dahil nakilala kita. Pakiramdam ko, pinadala ka ng Diyos para maging kasama ko at kakampi ko sa buhay. Kahit minsan, hindi mo nakakalimutang mahalin na talagaan ako. Naakala ko hindi ko mararanasan dahil sino ba naman ako, 'di ba? Maya. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Maya, tsaka siya marahang umalis sa pagkakayakap ni Lucas. Dahan-dahan niyang hinawakan ang magkabilang pisngi ni Lucas at pinagkatitigan ng kulay tsokolateng mata nito. Mahal kita at gusto ko ikaw ng lalaking makakasama ko. Magiging una ko sa lahat at magiging katuwang ko sa buhay na to. Kaya sinasagot na kita, Lucas. Ano? Seryoso ka ba? Oo naman. Regalo ko to sa'yo. Simula ngayon, girlfriend mo na ako at boyfriend kita. Ang sarap pakinggan, di ba? Maya, thank you. I love you. Mahal din kita. Huwag mo sana sirain ang tiwalang binigay ko sa'yo, okay? Dahil mahal na kita. Mahalaga ka sa akin at hindi na kita kayang mawala. Mas mamahalin pa kita, Lucas. Ako rin. Hindi ko rin kaya kung mawawala ka sa akin. Thank you, Maya. Mahal na mahal kita. At mas mamahalin pa kita. Higit pa sa pagmamahal ko sa sarili ko. Naiiyak nang ngumiti si Maya. Dahan-dahan niyang inilapit ang mukha sa mukha ni Lucas. Hindi niya patuluyang nagagawa ang plano ay naunahan na siya ni Lucas. Sabik na sabik siyang hinalikan ni Lucas sa labi. Mariin at mapusok ang sunod-sunod na halik ni Lucas kay Maya. Tila matagal na niyang gustong gawin ito. Kundi pa mauubusan ng hininga si Maya, hindi to bibitawan ni Lucas. Naiiyak silang pareho na dinama at niyakap ang bawat isa. Sabay nilang pinanood na lumubog ang araw bilang magkasintahan. Nang umuwi sila sa mansyon, ay nandun ang pamilya ni Maya at Lucas. Sobrang saya ni Maya. Tila nakahanap siya ng kasintahan at bagong pamilya. Masaya ang lahat para sa kanilang dalawa. Wala nang mahihingi pang iba si Maya. Sa mga sumunod na linggo'y sinigurado muna ni Maya na ayos ang kapatid niya lalo na't nanganak ito ng nakaraan pa.
Nang masigurong ayos at wala ng problema sa pamilya niya, ay sumama siya kay Lucas pabalik sa Maynila. Tulad ng sinabi sa kanya ng ina ni Lucas, binigyan siya nito ng bagong trabaho sa isang restaurant na pag-aari ng kakilala ng ina ni Lucas. Kunot ang noon ni Maya nang magpunta siya sa opisina ng kasintahan at nakita niya si Trisha doon. Galit ang tono nito habang nakikipag-usap sa kasintahan ni Maya. Natigilan siya sa labas ng pintuan ng opisina ni Lucas. "Are you blaming me, Lucas?" Wala akong sinasabi, Trisha. "Then bakit akong sinisisi mo?" Hindi kita sinisisi, Trisha. I need to make sure na all of you are nag-undergo sa investigation to make sure lang. "The hell? You're my friend. I'm your friend, Lucas, since childhood. Tapos akong pagbibintangan mong nagnakaw ng nawawalang pera?" Then sino, ha? Dahil ikaw na lang hindi nasisilip, Trisha. Ayoko naman talaga dahil I trusted you so much because you're my friend. Our families are friends. Hindi mapigilan ni Mayang hindi malungkot. Naintindihan niya si Trisha. Masakit nga naman ang masisi sa bagay na hindi mo naman ginawa. Ngunit naiintindihan din niya si Lucas dahil kailangan nitong magpanigurado. Saksi si Maya kung gaano sumasakit ang ulo ng kasintahan niya dahil hanggang ngayon, hindi pa rin mahanap kung sino talagang nagnakaw ng nawawalang pera. Idagdag pa na malinis ang pagkakakuha ng pera na kung hindi pa mapapansin ng nakatataas ay hindi mapapansin ni na Lucas ang problema. "Go! Bahala ka sa buhay mo! Bakit hindi ang girlfriend mo ang suriin mo? Simula nang makilala mo yung Maya na yan, nagkandalet siya ng buhay at kumpanya mo!" Don't blame my girlfriend here. Walang alam si Maya sa ganito. "How can you be so sure? Kakilala mo lang siya last year, right? Kung totoong wala kang kinakampihan, lahat ng malalapit sa'yo, ipaimbestiga mo para manahimik ka na." Hindi nakagalaw si Maya dahil sa narinig. Napaatras lang siya sa kinatatayuan nang bumukas ang pintuan ng opisina ni Lucas at lumabas si Trisha. Matalim ang mata nitong nakatingin sa kanya at binunggo siya nitong nilagpasan. Wala namang ibang nagawa si Maya kundi bumuntong hininga. Alam ni Maya sa sarili na wala siyang kasalanan o nagawang mali, ngunit dahil sa narinig at tingin ni Trisha sa kanya, pakiramdam niya anumang oras ay mapapahamak siya. Mahal. "Ay, anong nangyari?" Nothing. Nagkasagutan lang kami. Hindi ka nagsabing pupunta ka sana. Sinundo na lang kita. "Okay lang. Nagdala lang din ako ng lunch para sa'yo. Tagal na rin nung huli tayong nagsabay mag-lunch." May narinig ka ba? Hindi agad sumagot si Maya. Dinig niya ang malalim na buntong hininga ni Lucas. Tsaka siya nito marahang hinila papunta sa sofa sa loob ng opisina nito. Don't mind her, okay? Alam ko namang wala kang kasalanan dito. Galit lang siguro si Trisha kaya niya nasabi yon. Mali ko rin naman talaga ang sisihin siya, basta. Pero kasi, pamilya na lang at lalo na siyang hindi nasisilipan ng private investigator na kinuha ko. Nang malaman ni Trisha ang inutos ko, nagalit siya dahil sa tingin niya ay siya at ang pamilya niya ang sinisisi kung nagnakaw ng perang nawawala. Baka kasi hindi naman talaga siya o sila, mahal. Masama kasing magbintang. Alam ko namang sobrang stress ka na sa kakahanap sa sino mang traidor sa paligid mo pero huwag nating pagbintangan ng kung sino-sino lang. Lalo na't ikaw na rin ang magkakakilala sa pamilya niyo. Matagal na kayong magkaibigan kaya bakit niya magagawa yun? Hindi ko rin alam, mahal. Nahihirapan na akong magtiwala pero sana nga walang kinalaman si Trisha. Dahil maski si Mommy masasaktan kung sila man ang may kasalanan. Wala yun, mahal. Kumalma ka na, okay? Tiningnan lang ni Lucas si Maya, kaya inaya na ni Maya ang kasintahan na magtanghalian. Hindi alam ni Maya kung paano niya matutulungan ang kasintahan. Kaya handa siyang gawin ang lahat para gumaan lang ang pakiramdam nito. Ngunit maski siya ay hindi na matahimik dahil iniisip na rin niya kung sino bang tunay na traidor sa paligid ni Lucas. Sa lumipas na linggo ay mas naging abala si Lucas kaya bihira na silang lumabas ng dalawa. Kaya kahit ganon, pinipilit ni Maya na magsama pa rin silang dalawa. Kaya nang maaga matapos ang trabaho ay nagpa siya si Maya na puntahan si Lucas muli sa opisina nito.
Ganun na lang ang pagtataka niya nang makita si Trisha na nagmamadaling lumabas ng opisina ni Lucas. Nabangga pa siya nito kaya nabitawan ni Trisha ang hawak-hawak. Tinulungan pa niya itong pulutin ng mga papeles na nagkalat. Sorry. Ano yan? Ano naman pakialam mo? Can you please mind your own business? Pasensya ka na. Nagtatanong lang ako. Pwede ba? Stop acting na para bang ang inosente o ang bait mo. Hindi ka pa ba masaya na nakuha mo na si Lucas? Ano? Aktong mabait ka para makuha mong tiwala at atensyon ng lahat? Ha? Anong pinagsasabi mo? Huwag ka nang umacting pa sa harap ko, Maya. Alam ko ang galawan mo. Gusto mong maikasal kay Lucas para sa pera. Para mabuhay kang marangya kasama ang pamilya mo. Hindi ba? Alam mo, Trisha, wala akong oras para makipagtalo sa'yo. Bahala ka na. Hindi naman na ikaw ang pinunta ko rito. Akmang lalagpasan na lang sana ni Maya si Trisha para pumasok na sa opisina ni Lucas, ay marahas siyang hinawakan sa braso at hinila, dahilan upang matigilan siya. Kunot noong nilingon ni Maya si Trisha na ngayon ay malaki ang ngising nakatingin sa kanya. Anong problema mo? Tingin mo ba? Hahayaan kong maging masaya ka lang? Ano bang gusto mo ha? Nananahimik ako, tapos dadalhin mo ko ng ganito? Hindi lahat ng gusto mo ay makukuha mo, Maya. Baka nakakalimutan mong mas may kakayahan ako makuha ang gusto ko kaysa sa'yo. Hindi kita maintindihan. Bitawan mo na lang ako. Bakit kita bibitawan? Para ano? Para maging mukhang kawawa ka? What's happening here? Malakas na binitawan ni Trisha si Maya. Dahilan upang mapaatras to. Hindi maintindihan ng tinitigan ni Maya si Trisha na ngayon ay tila kawawang nakatingin sa kanila. Lucas, kilala ko na ang traidor. Who? Your girlfriend. Nakita ko siya. Kinuha niya tong folder mo. Kaya pinigilan ko siya. Nagalit siya. Hindi ko maintindihan kung bakit niya kinukuha to. Proposal mo to, diba? Anong pinagsasabi mo? Wala akong kinukuha. Gusto pa sanang ipagtanggol ni Maya ang sarili, pero natigilan silang lahat na pumasok si Veronica kasama si Gabby. Anong nangyayari dito? Tatakbong lumapit si Trisha kay Veronica. Hindi alam ni Maya kung paano ipagtatanggol ang sarili niya bigla. Tita, nakita ko si Maya. Inakaw niya yung proposal ni Lucas. Wala akong ninakaw. Sinungaling. I saw you. Naggalit ka pa nga sa akin. Inis na umiling si Maya. Nilingon niya si Lucas na nakatingin ngayon sa ina. Hawak na nito ngayon ang folder na kaninang hawak ni Trisha. Mahal, wala akong alam. Hindi totoo ang sinasabi niya. Siya ang kumuha niyan. Nakita ko siyang lumabas ng opisina mo. Naiiyak na tumingin si Maya kay Lucas. Ngunit nang makitang naguguluhan at seryosong mukha ng kasintahan, ay dahan-dahan siyang napaatras. Ang kamay na nakahawak sa braso ni Lucas ay dahan-dahan niyang inalis. Nang lingunin ni Mayang lahat, nasa kanyang tingin ng mga ito. Mariin, puno ng tanong at panghuhusga. Hindi alam ni Maya kung paano niya ipapaliwanag at ipagtatanggol ang sarili niya sa bagay na hindi naman niya ginawa. Wala akong alam. Hindi ko kinuha yan, Lucas. Naniniwala ka ba sa kanila? Hindi sumagot si Lucas. Mapaklang natawa si Maya. Naniniwala ka talaga sa kanya? Tingin mo, kaya kong gawin yun, Lucas? Para saan? Bakit ko naman gagawin yun sa'yo? Anong mahihita ako? Of course, money. Gusto mo ng pera. Kaya mo ginawa yan. Umpisa pa lang, iba na ang nararamdaman ko sa'yo. You pathetic bitch! Enough! Ma'am, wala po talaga akong alam. Dumating na po ako dito na hawak niya na yan. Ano gusto mong iparating? Inako kong proposal ni Lucas? Na ano? Sisirain ko pinaghirapan niya? Are you crazy, Maya? I like him. Of course I want Lucas to be successful. Bakit ko gagawin yon? Bakit ko naman kukunin yan? For what? I have my own money, Maya. Simula na dumating ka, nagulo ng lahat. Maybe you're a spy. Maybe ko rin ang nagdakaw ng pera. Natahimik si Maya.
Naiiyak siyang nagbaba ng tingin. Hindi niya alam kung paano niya ipagtatanggol ang sarili. Alam ni Maya sa sarili na inosente siya, ngunit hindi niya alam kung may maniniwala ba sa kanya. Humawak siya sa braso ni Lucas at mas nagtago sa likuran nito. Nagbabaka sakaling makakahanap ng kakampi. Nang maramdaman ng kamay ni Lucas sa kanya, ay kahit papano nakaramdam ng kakampi si Maya. Stop blaming my girlfriend, Trisha. Sinasabi ko lang ang posibilidad, Lucas. Mahirap siya. At for sure madali siyang masilaw sa pera. Baka alam niya, o spy talaga siya. Hindi ka ba nagtataka? Simula nang makilala mo siya, nawala na ng pera ang kumpanya. Now I saw her na kinukuha ang proposal na pinaghirapan mo. Siya pa rin ang pinaniniwalaan mo. Are you serious, Lucas? Shut up! Isang maling salita pa. Papatulan talaga kita. Bakit kita paniniwalaan agad? The truth is, bago ko pa makilala si Maya, may nawawala ng pera, Trisha. Kaya stop blaming her. Alam ko sa sarili kong wala siyang kasalanan. Enough! We will undergo an investigation. Huwag na kayong magsisihan pa. Gabby, did you already check the CCTV camera in my office? Off pong camera niyo today, sir. What? Paanong off? Sira pong camera niyo kanina pa, sir. Pinaayos pa po. Paano nasira? Bakit ngayon mo lang sinabi? Ngayon lang din po tumawag ang maintenance sa akin, sir. Gulong-gulo na si Maya. Hindi niya alam kung bakit siyang iniipit ni Trisha. Kitang-kita niya kanina na si Trisha ang may hawak ng proposal na yon. Nilimot niya pa nga yun nang bumagsak yon. Hindi niya akalain na mababaliktad siya bigla sa kwento. We should bring Maya sa police for investigation. Tumahimik ka. Wala akong pakialam sa opinion mo. Lahat ng tao sa opisina, idadaan ko sa investigation. Even you, Trisha. Kung dati nagpipigil pa akong huwag kang isali. But now, I'm determined na isali ka. Wala na akong pakialam sa pinagsamahan ng pamilya natin. Oras na malaman ko kung sino ang may sala. Umanda ka sa akin. Umalis ka na. Hindi kita kailangan dito. Lucas, seryoso ka ba? Talagang ipagtatanggol mo yan? Oo. Dahil mas may tiwala ako sa kanya kesa sa'yo. I can't believe this. Hindi ako papayag na idamay mo ang pamilya ko. Bakit ba takot na takot kang kalkalin ang lahat ng transaksyon na meron kayo? Kung wala ka namang kasalanan, bakit ka natatakot? Dahil bakit kailangan pa? Matagal na tayong magkakilala. Yun na nga. Matagal na tayong magkakilala. Pero pakiramdam ko, hindi na kita kilala ngayon. The hell? Tama na! Sumasakit ang ulo ko. Update ni Lucas. Maya, iha, magpahinga ka. Ayoko maniwalang basta sa bintang. Kaya cooperate, iha, kung kailangan. Tita! Trisha, iha. Wala tayong pruweba na si Maya talagang kumuha niyan o ano ang sinasabi mo. Wala tayong pruweba kahit kanino. Sige na, umuwi ka na muna. Take a rest, iha. Walang nagawa si Trisha kundi lumabas na rin. Agad namang yumakap si Maya ng mahigpit kay Lucas. Natatakot siya. Kinakabahan kahit alam niya namang wala siyang kasalanan. Wala akong alam. Hindi ko magagawa yun, Lucas. I know, love. Hindi ako naniniwala na magagawa mo yun, okay? Huwag ka mag-alala. Gagawin ko lahat para malaman natin ang totoo. Hindi ako naniniwala. Alam kong hindi mo ako kayang traidorin. Tuluyan ang nanghinat na iyak si Maya. Agad siyang niyakap ni Lucas at hinayaan siyang umiyak sa bisig nito. Iyak lang ng iyak si Maya. Hindi niya maisip at matanggap na sa daming tao sa mundo, bakit siya pang naiipit sa ganitong sitwasyon. Kahit minsan ay hindi niya naisip traidorin si Lucas. Si Lucas na lang ang kakampi niya. Si Lucas na mahal siya at pinili siya kaya alam ni Maya sa sarili na hindi niya magagawa yon. Hindi rin niya maisip kung bakit gano'n na lamang katinding galit ni Trisha sa kanya. Gayong, wala naman siyang ginagawang masama. Buwan din ang lumipas at mahabang investigasyon ang dumaan. Kaya nang dumating ang araw na nalaman nilang totoo, dahil mismong ina ni Trisha ang umamin sa kanila, ay galit na sinunod ni Lucas si Trisha. Kahit anong gawing pigil ni Maya sa kasintahan ay wala na talaga siyang magawa pa.
Hawak-hawak ni Maya si Lucas sa braso dahil damang-daman niyang galit at gigil nito. Malakas sa sinipa ni Lucas ang pintuan ng opisina ni Trisha. Kitang-kita ni Maya kung paano nagulat at nagtaka na tumayo si Trisha sa kinauupuan. Kinakabahan at natataranta na si Maya sa totoo lang. Hindi niya alam kung paano pakakalmahin ang kasintahan. Lucas, anong problema mo? Problema ko? Ikaw! You're such a liar, Trisha. My mom trusted you so much tapos ikaw lang pala ang traidor. Kita ni Maya kung paano nanigas sa kinatatayuan si Trisha. I don't know what you're talking about. Ano? Sinungaling na nga. Sinungaling pa. Huling-huli ka na. Ang mami mo na mismong umamin sa amin. Ikaw ang nagnakaw ng files ko dahil balak mo siyang ibenta kay Mr. Reyes. Ikaw ang nagnakaw ng mga nawawalang pera sa kumpanya. Simulat sa pool. Ikaw ang may sala, Trisha. Hindi totoo yan. Stop blaming me, Lucas. Wala kang pruweba. Galit na binato ni Lucas ang sandamakmak na papeles at mga pictures sa harapan ni Trisha. Napaatras to sa gulat at takot. Kinabahan naman si Maya kaya agad niyang hinawakan ang kamay ni Lucas at bahagyang nilayo sa dalaga. Naintindihan ni Maya kung bakit galit na galit si Lucas. Kahit siya ay galit din. Nadumihan ang pangalan niya. Ilang buwan siyang nagmukhang may kasalanan sa bagay na hindi niya ginawa. Ngunit ayaw niyang makapanakit si Lucas. Huwag ka na magsinungaling. Tinulungan ka na kapatid mo para matago ang transaction. You chose to sabotage and betray me. Stop acting like you're the victim here. Tuluyan ang sumuko si Trisha. Nangihina siyang napayuko at umiyak. Nakaramdam agad ng awa si Maya, ngunit nanatili siyang tahimik. Ayaw niyang pairalin ng awa lalo na't dinamay siya nito. I'm sorry. Hindi ko naman ginusto yun, Lucas. Desperada na ako. Humingi ng company namin. May utang si Daddy kay Mr. Reyes. He wants your plans. Your proposal for Mr. T. Lucas, hindi ko kayang makulong si Daddy, tuluyan kaming maghihirap. Kaya ginawa kong gusto ni Mr. Reyes. Yes, I stole your proposal. And I hate the fact that you still chose Maya over me. Kaya naisip ko rin isisi sa kanya lahat. Lalo na't nakita ko siya sa opisina mo nung araw na yon. Hindi ko naman gustong mangyari to, Lucas. Kailangan ko lang dahil naghihirap na rin kami. And you think it's a valid reason? Nag-iisip ka ba talaga, Trisha? I'm sorry, okay? Alam ko naman ang mali at kasalanan ko. Nagsisisi ako, Lucas. I love you, your family, and my family kaya nagawa ko yun. Wala akong pakialam sa paliwanag mo. Save it to yourself. Dahil kahit anong sabihin mo, sa kulungan din ang bagsak mo. No, please. Walang pakialam na talaga si Lucas. Hindi alam ni Mayang gagawin ng kunin na ni Lucas ang cellphone nito at may kausaping abogado. Nang lingunin ni Maya si Trisha ay nakaluhod na ito sa harapan niya. Umiiyak na nagmamakaawang tumingin to sa mata niya. Maya, please. Help me. Napatitig si Maya sa dalaga. Kahit nakakaramdam siya ng awa, hindi niya tutulungan si Trisha. Maliban sa kailangan itong bayaran ng kasalanan, ay desidido na si Lucas na ipakulong ito. Ayaw pakialaman ni Mayang desisyon ni Lucas, lalo na't alam niyang ginagawa lamang ni Lucas ang tama. Maraming paraan na pwedeng gawin, Trisha. Pero mas pinili mong traidorin, lokohin, nakawin at sirain ang tiwala ni Lucas. Sinisisi mo pa ako, kahit alam mong inosente ako. Kaawa-awa ka pero kailangan mong bayaran ang kasalanan mo. Yun lang ang sinabi ni Maya at tinalikuran ang nagmamakaawang si Trisha. Dumating din ang mga pulis at agad na hinuli ito. Kampante na at magaan na ang loob ni Lucas. Ngayon, sigurado siya na nawala ang makakapanira at gulo sa kanila ni Maya. Naipakulong na nila ang may sala. Ang taong gustong manira sa relasyon at pagkatao nilang dalawa. Halos mag-iisang taon ang lumipas bago naging mas kalmadong lahat. Nakasuhan si Trisha, maski si Gabi ay nasa kulungan din. Desidido si Lucas na magbayad ang lahat, kaya kahit ang sekretarya niya ay hindi niya pinalagpas. Tila batang naglalaro si Maya sa buhangin ng isla. Nagpasya sila ni Lucas na magbakasyon na silang dalawa lang.
Ang payapa na ng lahat para sa kanila. Ilang buwan na rin ang lumipas at naipakulong na nila ang may sala. Alam ni Maya na sising-sisi si Trisha sa nagawa, ngunit kailangan itong pagbayaran ng kasalanan. Nagpasya rin siyang mag-aral muli at sinuportahan naman ni Lucas yon. Kaya nang magkaroon sila ng oras para magbakasyon silang dalawa, ay ginawa agad nila. Mabilis na napasigaw si Maya nang niyakap siya bigla ni Lucas mula sa likuran niya. Lucas! Natawa si Maya nang paulanan ng halik ni Lucas ang pisngi niya patungong labi niya. Ang ganda-ganda mo. Bolero ka? Anong kailangan mo, ha? Na-miss talaga kita. Sobra. Ako rin naman. Minsan kasi busy din talaga ako sa school at trabaho. Ganun ka rin naman. Buti na lang talaga nakapagbakasyon tayo. Oo nga eh. Ang dami ring nangyari. Kaya pasalamat ako sa'yo. Sa lahat. Tinulungan mo kong tuparin ang pangarap ko. Nanlalambing na humiling si Maya sa dibdib ni Lucas. Ano bang pangarap mo, Lucas? Ako? Ang pakasalan ka. Ngumiwi naman si Maya. Naramdaman niya ang pamumulan ng pisngi niya. Sira ka? Yung tunay kasi. Totoo yun. Gusto na talaga kitang pakasalan, Maya. Gusto ko nang magkapamilya sa'yo. Yung uuwi ako sa bahay natin tapos bubungad kayo sa akin ng anak natin. Nag-aaral pa ako. I know, love. Kaya after your graduation, papakasalan agad kita. Saka tayo magbubuo ng pamilya. Gusto kong maabot mo munang lahat ng pangarap mo bagong gusto ko. Tila hinaplos ang puso ni Maya dahil sa narinig. Alam niyang sobrang swerte niya na kay Lucas at hindi na siya papayag na may iba pa siyang lalaking mamahalin sa buong buhay niya. Mahal na mahal kita, Lucas. Mas mahal kita, Maya. Nandito lang ako. Hindi ako aalis dahil marami pa tayong pangarap na tutuparin nang magkasama. Papakasal tayo, ah. Papakasalan kita kahit saan. Kahit kailan at kahit ilang beses mo pa gusto. Aantayin kita, Maya. Unahin mo muna mga gusto mo dahil nandito lang ako palagi sa'yo, love. Mahal kita. At sisiguraduhin kong palagi mong mararamdaman yan. Malaki ang ngiti sa labi. Sabay nilang pinanood na lumubog ang araw habang nasa bisig nila ang isa't isa. Malaki ang pasasalamat ni Maya sa lahat dahil kahit anong hirap ng buhay na naranasan niya, sa huli ay nagtagumpay pa rin siya sa buhay kasama ang pamilya niya at ang lalaking hindi niya akalaing mamahalin niya habang buhay, si Lucas. Si Lucas na kailanman ay hindi siya hinayaang mag-isa. Palaging magkasama at panghabang buhay nilang mamahalin at iibigin ang bawat isa.